Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Kapag nagigipit, minsan tayo ay nangungutang o kaya naman ay nagsasangla. Ang iba naman para magkaroon ng extra pera, sumasali sa paluwagan. Pero paano kung ang ilan sa mga kasali ay hindi nagbabayad kapag ikaw na ang sasahod? Lugi, di ba? Kaya sa totoo lang, hindi nakakaluwang ang paluwagan. Sabi ko sa isang araw, sa sahod na siya. At 2026 na, pero ang sahod daw niya sa paluwagan noong 2025 ay hindi pa rin niya nakukuha. Ang dahilan daw ng humahawak sa paluwagan, wala sa kanya ang pera. Nasaan ang pera? Nako, kaya nga daw sumali sa paluwagan para makaluwag-luwag kahit papaano. Bakit parang nagkaipitan itong paluwagan? Naghahawak ng pera at ang hindi sumahod sa paluwagan, long hair at Rodel, harapan na! Pwede sila magkapatid. Isang lianera ninyong dalawa. Huwag kayong yuyo ka, matutusok niyo ang mga puso niyo. Parang multiverse, ano? Parang multiverse. Multiverse 1, multiverse 2. Isang nga lang ang itsura. Hindi kayo magkamag-anak. Sure ka, pangalan mo hindi short hair? Okay. Oy, nagbibiroan lang kami kasi ano, alam mo Galit na. kayo diba? kagad kasi. Oo nga. Teka muna, long hair, anong problema? Paluwagan po, ma'am. Okay. So yung paluwagan, parang naglalagay kayo, di ba? Opo. Parang magkano ang contribution? 500 po. Kada? Bawat buwan po. Kada Kabuwan po, buwan? opo. Ilan kayong miyembro ng 10 po. Ha? 10. 10. Saan ito? Sa barangay? Sa Hindi, sa toda po namin. Toda? Opo. Okay. Tricycle? Opo. Okay. So ilang taon na kayong nagpapaluwagan? Matagal na rin po, ma'am. Tagal na rin. Ano? Ilang taon na? Opo. Okay. At si Rodel ang humahawak. Opo. Bakit siya yung napili ninyo? Kasi po, ma'am, dati naman po maganda po yung pagkakapaluwagan po namin. Ngayon lang po nagka-problema, ma'am. Okay. So, 10 kayo, 500, 5,000 ang Opo, sahod 5,000 kada po. isang Opo. isa sahod. Okay. Okay, ganun ba yun? Opo, parang nakalinya kayo. So, kahit unang buwan pa lang, pag ikaw ang unang sahod, tama? Opo. 5,000 agad Opo. sa'yo. Okay. So, ikaw pa, October Panghuli ka. po ako. October. Opo, Panghuli ako- ka. huli na po ako. Kawawa naman Parang si ano, Kuya. windfall? Yes, Parang ganon, parang yes, ate, ganon. opo. Parang windfall, parang tulong na rin. Correct, ate. Nagtutulungan kayo pag ganon yung paluwagan. Akala ko yung paluwagan yung ano, pwede ka mangutang. Kooperatiba yun. Co-op po Okay, yan, okay, opo. sige. So ngayon, time mo na. Opo. Ako O na po ngayon, yung huli. biglang yung 5,000 mo wala. Wala po. Wala po. Bakit daw? Ewan ko po sa kanya eh. Sabi niya po yung pagsahod ko po, hindi na po siya nagpakita eh. Hindi nagpakita? Paano hindi nagpakita? Ewan ko lang po. Tapos nalaman ko lang po na doon po sa kapitbahay namin, nandun daw siya. Nung pinuntahan ko po, yun po, ang sabi niya po, may problema daw siya ng mag-asawa. Yun daw. Problema ng asawa. Tapos, nung sinisingil mo siya, ano nangyari? Sabi daw po, ibibigay niya daw. Pag nakita niya yung asawa niya. Okay. Nasaan yung asawa niya? Ewan ko po sa kanya eh. Ha? Ewan ko po sa kanilang dalawa. Kasi yung asawa niya, siya nag-aawak ng paluwagan po namin. Ayun. So dinala. Opo. Dinala nung asawa yung paluwagan. Okay, pero ngayon tuloy-tuloy pa rin yung paluwagan ninyo. Sa kanya pa rin. Opo. Ikaw, siya na yung humahawak. Siya pa rin ang humahawak. Hindi na po. Yung asawa niya po talaga nag-aawak dati. Hanggang ngayon. Kailan mo dapat natanggap yung 5,000 mo? October po. Ay, October? Di, medyo malungkot ang Pasko. Opo nga po. Oo, parang ganon, ano? Pero, yung kasunod mo pa, di dapat may kasunod Hindi, ka wala pa. na po. Panghuli na po ako. Panghuli. Kasi 10 lang. 10 lang. Ayun. Tapos simula kayo ulit ng Enero dapat. Opo. Ay, ganun. Ang hirap naman nun, ano? Dahil
kinailangan mo yon dahil bare months, etc. Ano naman kaya ang dahilan kung bakit nawala bigla yung 5,000 piso? So, Rodel, ano ba yung usapan talaga ninyo? Nag-ulog po siya sa akin. Sabi ko sa isang araw, sa sahod na siya. Eh, nung kinabukasan po ng sawaran na, nung nagkaroon po kami ng away ng asawa ko, nagtalo po kami. Tapos nung namasada na po ako ng tricycle, pagbalik ko po ng tanghali, wala na po yung asawa ko at anak ko. Di nagtanong po ako sa mga kapitbahay namin. Umalis daw po. Yun po, inanap ko po. Punta po ako sa Cavite, sa hipag, sa tiyahin niya. Ang sabi sa akin ng tiyahin niya, huwag ko na raw pong hanapin. Ang sahod sa paluwagan na dapat sana'y ikaluluwag ng buhay ay nakasisikip pa sa puso dahil itinakas pala ng kinakasama ng pinagkakatiwalaan sanang tagahawak ng pera. Yung umuwi ng probinsya nila sa Bisaya po, sabi ko, kasi ano mo kami, bagas na may asawa siya hindi, parang ano lang niya ako eh. Ha? Living partner lang ho niya ako. May asawa siya? Opo. Pero teka, alam ng asawa niya na wala na sila, ikaw na. Parang ganun po, kaya lang po parang nakaisipan po yata na makipagbalikan sa asawa po. Ay, ang hirap naman nun. Komplikado pala ito. Biktima ka ng maraming bagay. Oo. Hindi ka dapat nirereklamo. Pero anak mo yan sa Opo. asawa mo. Opo. Ilang taon na? Bali, magsi-6 years old na po. Magsi-6? Teka muna, sandali lang. Pwede bang gawin yon, Attorney Lorna? Sila ang may, sila ang may anak dun sa bata. Dinali nung nanay. Kinidnap, dinala doon sa luma niyang asawa. 6 years old pa lang ang bata. Ano ang desisyon dyan? Kasi yung bata na yan, illegitimate child yan, ano? Because with somebody na hindi niya asawa. So, ang illegitimate child, ang primary custody is the mother. So, may karapatan ng mother, lalo na below 7 and below. So, hindi pwedeng sabihin kinidnap. At ang mas masaklap, kasama ng pera ay tinangay din pala ng kinakasama ni Rodel, ang kanilang 6 na taong gulang na anak. Sumahod naman daw siya sa paluwagan, pero kulang ang isang panig naman nakasali sa paluwagan. Neg, humarap ka na. Ayos yung passion mo, kuya. Sweater sa leeg. Pambagyo. Pambagyo. Ay, galing daw siyang Baguio. Hindi, pambagyo lang ma'am, pambagyo lang. Pambagyo lang, pambagyo lang. Wala na ako pasok eh. Ito lang natirang damit ko eh. I like it, I like Nung it. pumasok siya, pumalakpak siya. Kala ko game show tayo. Parang gaga. Nakakait talaga, bulaga. sabi sa akin game show, yung pala, tusukan pala. Tusukan sa face-to-face. Tusukan ka pa, chin to chin. Yes. Okay. Kuya Neg, paano ka nasali sa paluwagan nila? Ang totoo talaga, matagal na kaming mapaluwagan. Since pa nung 2007 yata. Tagal na. Tagal na. Taon na. Bagay, yung toda namin, matagal na yun. Talagang siya na nag-ano, asawa niya, saka siya nag-ano. Ito na lang huli ang nagkaroon ng problema. So ngayon lang, nagkaroon problema mula 2007. Wala naman. Magkaroon naman ng problema, hindi ganun kalaki. Baga Naayos nag-delay nyo. lang. Baga parang gano'n. Ako di wala na akong balak magreklamo eh. Kaya lang nagkaroon ako ng kakampi. Eh, panlaban na ako sa kanya. So sumahod ka pero kulang, Oo, tama? kulang. Ano nangyari? Magkano ang kulang? 1.5 lang naman. Okay. Kaya lang, malaking bagay din yun, di ba? Oo, malaki yun. Kasi nung panahon na yun, kailangan ng gamot ang asawa ko eh. Pero sa mga dati, hindi naman nagkukulang. Hindi naman. Oh, ito lang. Nagkakaroon lang ng problema, nagyayari ng oras, araw. Pero yung sabihin mo buwan na, kasi buwan na eh. September, October, November, December, January na ngayon, ma'am. Hindi pa nabibigay. Anong problema, Rodel? Bakit ganon? Ma'am, yun na nga po, yung sa kanya naman po, di pagkabigay ko po ng sahod niya, kulang po ka po, kulang pa ng 1.5 dahil di pa nakasingil na po. Dahil ibang kasama namin, di pa rin nagbibigay po, naguhulog. Tapos natapat pa nga po. Yun ang paliwanag niya, ma'am. Pero anong paliwanag sinasabi ng niya. kasamahan mo?
Eh, wala namang sasabihin yung mga kasama ko kasi nakasahod sila lahat, kami lang hindi. Di ba? So nabayad na ba yung 1.5? Wala pa ho, hanggang ngayon. Wala pa. Kaya lang din ako sumama na magreklamo sa kanya kasi nga, may kakampi na ako. Mga kuya, September ka, October ka, huwag mo hawakan masyado, masusugatan ka nga. Kay Rodel daw siya kakampi dahil nakasahod naman daw siya ng tama. Anjo, humarap ka na. Maksama si Anjo, ay mga datingan naman. Yes! Daniel Padilla. Kaya tikboy. Feeling nila talaga nasa Baguio sila kasi malamig ang Opo. aircon natin ngayon. Iba yung lakad eh. Oo, di ba? Okay, Gilas Pilipinas. Anjo, ano ang pagkakaalam mo? Oo nga, ano nangyari? Sa akin, ma'am, okay naman po magpasahod yan si Kuya Rodel. Talagang nadali nga lang po dahil dun sa gawa nung iniwan siya nung asawa niya. Yun po kasi yung nag-awak ng pera. Okay, pang-ilan ka sa pila, kuya? Bali, pang-5 po ako. Pang-5 ka, so sumahod ka ng Mayo. Ng May po. Sa May, tuloy-tuloy ka pa rin nagbabayad hanggang mag-October para sa sahod. Lahat sila? Kahit may kulang siya sa akin, naguhulog pa rin ako. Feeling ko Bakit? napagbalakan Kasi kayo sasahod kasi ko na- 1.5 plus Sasahod plus ako nito 5, eh. 6, Sasahod 5, ko mapamasahe yun. Sa totoo. Sa sasahod ng huli, kaya naguhulog pa rin ako. Dapat di na ako maghuhulog eh. Dahil may kulang siya sa akin 1.5 eh. Pero naguhulog ka Naguhulog pa pa rin ako din. dahil nga, Para po makasahod. sahod din sa sahod. Para Nakakaawa sumahod naman. si Di ba? si Baba Black Sheep. Oo. Ay, si Kuya. Ikaw naman, Kuya Logan. Okay, sa ating mesa ng ebidensya, Ryle, meron siyang listahan. Ano naman itong listahan na ito? Oh. Okay. O, ayan na. Yan Rodel. ang aabonohan mong susunod. Ay! Ang full name ni Kuya Neg. Okay. Rodel, 500. O, lahat sila meron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, ayan, 5,000. Okay. Pero alam mo yung ganitong klaseng kasulatan, parang kulang. Dapat yata pumipirma sila, no? Opo. Ha? Kasi tinan nyo, oh. Hindi naman kasi... Dahil magkakaibigan naman po Hatagal kami. na namin nag-ano Matagal eh. na po May namin. tiwala na. Nung una meron. Ano naman po yan? Pero hatagal na namin, binibilang na namin sa araw. Matagal na, pero hindi nyo alam kung kailan mangangailangan ng isang tao. Kaya, lesson learned para sa ating to the max drivers. Kapag nagbabayad sa paluwagan, huwag puro tiwala. Dapat samahan din ng pirmang katibayan. Talaga siyang habol sa kanyang anak, considering kinidnap. Alam mo yung ganon? At saka nagnakaw yung asawa, ha? Oo. Paano ngayon ang legal na habol niya doon sa asawa? Unang-una, hindi niya asawa. Ayaw nga pala. So, siya ang pwedeng kasuhan ng adultery ng totoong asawa. Okay. Kasi nagsama sila. Pero yung anak, ibang issue yung anak, no? Kasi meron siyang, although illegitimate yung anak, siya ang biological father ng anak niya. So, meron siyang meron joint parental authority eh. Hindi rin tinatakbo yung anak na yan, ano? Although hindi natin alam kung talagang tinakbo or umalis lang, no? Babalik, pwede rin bumalik. Ngayon, ang problema natin, long hair, hindi mo pwedeng kasuhan si Rodel. Kasi ang definition ng crime, ng krimen, dapat may criminal intent. May intensyon ka magnakaw. Ito, hindi ito theft, estafa ito. Kasi wala naman siyang intensyon magnakaw sa'yo, hindi mo siya pwedeng kasuhan. Ang pwede mong kasuhan, yung kasama niya, yung asawa niya. And kung hindi nyo nga mahanap, mahirap. Ang pwedeng gawin dyan, ituloy-tuloy nyo yung 500, tapos yung pag-share mo, Rodel, na makakuha ng 5,000, ibigay mo sa Bigay mo kanya. na lang kayo. Yung share mo, ibigay mo sa kanya para makakuha siya ng 10,000. Mas mabigat na problema, yung kasama mo. Ang good news dyan, nalaman mo yung tunay na karakter ng kasama mo. Oo. Maghanap ka na lang ng iba. Kunin mo na lang yung anak mo, pabayaan mo na yung babaeng yan. Doc Camille, bakit ang lakas makasira ng pera sa isang samahan? In this case, eto nga, at saka doon siya, at saka sa asawa niya. Unang-una dito,
pwede pong sabihin natin, issue ng kapangyarihan or yung control pag may pera ka na. Di ba? Pag sinasabing may pera ka na, you are in control dun sa pera. So, ang tendency, hindi lang ito tungkol sa tukso. Pwede ang iniisip natin dito, ano ba ang tingin niya sa pera? Is it a value, yung values ng pera o yung priority? Kasi kung sasabihin mo yung value ng pera, ang iisipin mo, magtitipid ka. Pero yung priority, gagastusin ko. Diba? So, ito nakakita siya ng chance eh. Kaya akala niya kakayanin na sasagutin pa dito ni Rodel yung pangyayaring ito. Ang nakakalungkot lang, kahit sino po, kay kamag-anak, kaibigan, katrabaho, pagdating sa ganyan, dun mo matitest kung totoo ngang kaibigan. Madalas, pera talaga ang nagiging ugat ng lamat sa kahit anong relasyon. Kaya kung iingatan ang pagkakaibigan o anumang relasyon, mas mainam na walang perang nasasangkot. Para na lang sa ngalan ng kapatiran ninyo, edi tulungan na namin kayo. Ibabalik ko yung 3-5 mo. 3-5. Yung 1-5, hulugan mo na lang sa kanya. Paunti-unti. Paunti-unti, hindi naman kailangan biglaan. Total, gusto ko kasi ituloy-tuloy nyo yung inyong paluwagan. Kasi maganda naman, di ba? Opo, ma'am. Okay, o sige. So, at saka para may bonding kayo, papakainin namin kayo sa isang magandang restaurant. Go! Tayuan na! Tayuan na! Ayan! Huwag masyado malapit, huwag masyado malapit. Dumako naman sa isa pang trouble dahil ulit sa paluwagan. Kapag susumba, napabayaan na niya ang pagbabayad ng kanilang paluwagan. Meron silang samahan, sumbahan, may kasamang paluwagan. Kaya naman, sila ay nag-zumbatan sa paluwagan. Itong inirereklamo mo, anong problema? Hindi na po siya nakakahulog kasi nawiwili po siya kasusumba. Siguro yung panghulog niya, ibinibili niya ng costume para sa sumba. Costume! Oo, kasi laging bago pag dadaan sa bahay namin, laging bago yung damit niya. Mga costume sa sumba. Ayun. So anong nangyari sa grupo ninyo nung nagkaganyan? Nag-away po kami kasi pag sinisigil mo, puro wala mag-antay doon. Ang pasahod ko po umaga. Di ko lang pwede siyang antayin kasi mag-aantay naman po yung pasusweldo ko. Katulad po ng pinasweldo ko ng number 6, hindi ko siya napasweldo ng buo. Senior po yung kailangan niya po ng pang-laboratory. Wala pa akong maabono kasi mangungutang pa, wala akong mautangan. Ang taga-singil ng paluwagan, siya ngayon ang taga-salo ng sisi sa kulang-kulang na pasahod. Pero dapat talagang sisihin ng miyembro nilang hindi na nagbabayad, nawili na lang sa sumba. Parang paluwagan, sumobra na daw yung pagpaparinig sa kanya. Kaya ang ginawa niya, lalo niyang hindi binayaran. Tama o mali? Pero yun ang nangyari, no? Parang nabuisit ka. Ibis talaga. O nabuisit ka. Bakit ano bang pinagsasabi niya? Nakakabili daw ako ng mga damit ko, pero pangbayad daw sa sumbaro ako ng sumba. Natural! Parang ganun. So, sabi niya ko, bakit pakialam niya sa akin? Inuobliga ko naman sa akin. Ayoko naman, ang dami niyang parinig. Mahilig siya magparinig, kada dadaan ako. Pinaparinggan niya ako ng pinaparinggan. Kasi pokwang, ganun talaga sa showbiz. Ay, Marieta, subong. Baka naman na ano lang siya dahil iniisip niya nga yung paluwagan. Ayun nga kasi, ang gusto niya kaagad, wala pa nga Friday, tapos Saturday ng umaga pa lang, naniningil na kaagad siya. Linggo, alam ko, magpapasweldo siya, magang-maga pa lang. Alam ko naman yun. Nire-remind lang kita. Uy, Kasi kaso hindi nga, ka hindi ka mahaginap na makapag-antay. umaga pa lang nasa sumba ka na hanggang gabi. Kaya mo nga, pwede bang sampulan mo kami? Ayan. Dalawa tayo, gusto mo para di ka mahiya. Ayun. 5, 6, 7, 8. Oh! Oh, ganun dapat. Oo nga naman. Sabi nga nila, di ba, lahat ng sobra masama. Ayan. Pero iba naman pala, hindi naman pala sa kakasumba, kung hindi talagang sinasadya daw niya na hindi maghulog. Ako naiiyak. Pagka naalala ko siya. Pag may nakikita nga akong away sa labas, ninenervyos ako. Ninenervyos ka. O sige, okay, mamaya, Nene. Ikukwento ni Nene kung ano ang malupit
na pinagdaanan niya sa kamay ng kanyang asawa. Pero, syempre, baka naman ang koneksyon nun, Doc Camille, pagka siya nagalit, kailangan makaganti naman siya. Baka ganun. Pwede mangyari yan, Ate Coring. Dahil kasi pagdating sa ganyan, alam nyo, pag nag-exercise kayo, meron tayong tinatawag na yung pleasure nun, yung endorphins natin i-stimulate. Pero, pag yung ang punto rito, pagtaka sa problema, ibang klase yan. Feeling ko din, Ate Coring, hanggang ngayon, hindi pa niya na-purpose yung nangyari Yung sa kanya. trauma. So, siguro talagang yun ang dapat nating bigyan ng pagkakataon na matulungan. Ano bang nangyari sa inyong mag-asawa? Mula nag-asawa po ako, 19 years old. Nagkaroon po ako ng anak 20. So hanggang sa naging edad na ako, 26, nagkaroon po kami ng 2 anak. Palagi niya akong binubugbog. Bakit kanya binubugbog? Konting bagay lang, napakasiloso. Ako naman yung naghahanap buhay. Tapos, makikita ko siya, nagiinom. Pagka nalasing na siya, para siyang warpig lagi. Doon sa lugar namin, kinatatakutan siya kasi nga, warpig siya talagang gusto niya maggulo. Talagang siya yung nagsisimula ng away sa inuman. Hanggang sa pag nakukulong siya, labas-masok siya sa kulungan. Ha? Alam mo yung sa pamilya mo na hindi mo naranasan yung ganong gulo, bigla ka napasabag sa kaganon na magulo ang pamumuhay. Hindi ko pinangarap yun eh. Hanggang sa nagkaroon kami ng anak na 2, na ako pa rin ang naghahanap buhay. Ako talagang kayod marino ang ginagawa ko. Pero nung napalaki ko ang mga anak ko, sa sarili ko, katulong ko rin ang kapatid ko. Hanggang sa nag-abroad ako, wala pa rin nangyari sa kanya, purgan pa rin. Hanggang sa nagkaiwalay kami. Hanggang sa ngayon, awa ng Diyos, namatay na siya. Ang Zumba para kay Nene ay paraan pala para paghilumin ang masalimuot na nakaraan sa dati niyang asawa. Paluwagan na 300 na ilang beses na, ang buhay niya ngayon ay namimiligro. Ang kakampi ni Belen, Nanay Fe, humarap ka na. Ayan, Nay. Ano ba ang problema, Nay? Ano ang nangyari sa'yo dahil sa hindi pagbayad ng Nainiso ako sa kanya. Kasi Okay. sahod ko na. Kulang yung binigay niya sa akin. Siyempre nagpa-medical po ako, nagpa-doktor ako. Ay mga maintenance kong binibili. Ayun. Wala. Maintenance. Sinasabihan ko siya na, paano yung yung kulang mo, dinadaanan lang mo niya ako. Sumba na sumba. Ayun. Kung may kakampi si Belen, may kakampi din si Nene. Ang tanging nakakaintindi kay Nene, ang kanyang sister for life. Angelita, humarap ka na. Ay, bakit? Ba't ka galit? Oh, sandali lang. Paranin mo sa kapatid ko! Kapatid. Alam mo, ako lang tatrabaho, tumutulong ang kapatid ko! Kaya ginagawa! Baluwagan yun lang yun. Bakit pwede mo ako putahan? Nagsabi ka, nagbayad ka ba? Hindi ka naman nagbayad ah. Anong hindi? Sabi mo, sagot mo. Magpapayad ako! Ikaw nagbayad ka, sinagot mo ba siya? Sabi mo, sagot mo. Pagkukunin ng kapatid ko! Dapat ano? Inabunuhan mo rin para wala tayong problema. Sabi mo, abunuhan mo. Lagyan pa ka namin. Wala umaga! Tapos iniisip mo pa? Kung anong klase ng trabaho meron ako? Professional trabaho ko! Wala akong sinabing ganun. Sinungaling! Ang sabi ko lang, Bakit? nagyabang ka sa akin na abunuhan mo na silang abono mo. Ako nang pagkukunin ng kapatid ko kahit sa mga anak niya! Ako lang! Pwede pumunta sa akin! Teka muna, Angelita. O, kumalma ka muna ha. Sige, suotin mo na yung jacket mo ulit, nahubaran ka na. Okay, ayusin mo lang yung silya niya. So, Angelita, ako na lang tignan mo para lumamig ang ulo mo. Ayan. So, ano yung sinasabi mo na ikaw yung sumusuporta kay Nene? Kasi nga, ang trabaho niya, hindi ganun kalakas. So, lulubog, lilitaw lang. Minsan nga sa akin niya kumakain. So, alam naman nila yon. Ang trabaho ng kapatid ko, meron. Minsan wala. Alam niya pala At saka alam naman nila yung kapatid ko, nakikita na padaan-daan. Yan na lang yung nagiging buhay niya eh. Tama ba yun, Attorney Lorna, na kung may patakaran, the pressure is on the document? Tama yun. Oo. Ang tawag doon sa batas, alibay.
Gumawa ka ng storya, 7 years ago pa, na-trauma ka na, hanggang ngayon natutrauma ka pa. Parang sabi nga ni attorney ng naka-green, kumpanyera. Okay, sabi ni kumpanyera, utang ay utang. Lahat naman kayo may pinagdadaanan. Ang solusyon dyan is, I think, bayaran na yung utang ng kapatid mo o siguro anak mo. Tapos, kung hindi ka talaga bagay sa isang skema ng or ng paluwagan na ganyan. Ang realidad, kahit ano pa ang pinagdadaanan natin, ang utang ay utang pa rin at dapat bayaran. 10 ang apektado. Ayun, ganon talaga, no? Magkano kamo yung kanyang yung kanyang pananagutan? 3,000 po. 3,000. O, so, ako nang bahala dyan. Okay? Ako nang bahala dyan. 3,000 piso. Maliit na bagay yan. Merong budget yung programa natin para sa mga ganun lang kaliliit na mga problema na, Diyos ko, umabot na sa kung saan-saan yung usapan. Pero yun na nga, sabi ko rin, yung mga parinigan, walang mararating niya na maganda. Talaga. Basta yung masakit na salita, hindi mo na mabawi. Babaon na yun sa utak ng tao, Tapos, ayan pa, marami pa siyang rest back. Pati tuloy siya, nagugulo ang buhay, naghahanap buhay yung tao, Pakikimkiman din kita para meron ka namang pambili ng bigas at saka ng grocery konti. So, pero gusto ko magbati na kayo, please lang. 300 piso lang yan. Ang pinanggalingan. Sige Ate na. Corinne, may idadagdag Yes po ako. po. Bilang kaibigan natin si Ate Regine, feeling ko hindi siya nagmamasahe kasi wala dun yung passion niya talaga. Ang passion mo nasa Zumba talaga, di ba? Tinatanong kita kung zin ka na ba? Gusto mo bang maging instructor? Papaturuan ka namin. Gusto mo? Para mas malaki, maging official ka ng sa barangay nyo. Para yung Totoo ikigai, yan. ma-pursue mo yung gusto mo, yung hilig mo, pagkakitaan mo pa, gusto mo yan, Ate Nene. Totoo yun? Ay, bakit alam mo yun? Kasi po yun po talaga ang hilig ko talaga. Opo. Mahilig po talaga ako sa Zumba. So meaning, bibigyan siya ng lisensya para Opo. maging instructor. May lisensya po. Para po yung gym instructor din, may license din siya. Oh, Pero ayan. si Ate Regine Tolentino tumutulong yun. So, pwede nating lapitan para Oo, sa'yo. si Regine. Para mabigyan ka ng lisensya at yun talaga ang hilig mo. Para yung si Angelita naman ang tulungan mo, hindi yun siya parating tumutulong sa'yo. Oo nga. Okay, so lahat tayo maayos na. Nanay Fe, dahil ako nang sasagot, mabibigay na sa'yo yung kulang para sa iyong gamot. O, tumayo na kayo dyan, kailangan magbati kayo. Sige na. Hoy, Nene, ikaw yung may utang. Sige na. Sige na. Bukod sa paluwagan, isa rin sa kapitan ng mga gipit ang mga nagpapautang. At ang kailangan mo lang ay isang guarantor. Pero paano kung tumaka sa obligasyon ng umutang? Siguradong lagot ang guarantor. Nakiusap po ako sa kanya. Ate Corinne, may tanong po ako kay Donita. Ay, talaga? Donits, I love you, pero bilang may lahi kang alien, Ha? Talaga ba? sa pagkakasunod-sunod ng mga planeta, di ba, may Mercury, may Venus, may Earth, tas may Mars. Ano yung kasunod ng Mars? Alam ko ang kasunod ng Mars. Ano? Pautang. Mars! Pautang! Ganon! Ganun ba yun? Ganon yung natin ko rin ngayon. Ay, nako, ito na naman tayo. Speaking of utang, 14 na taon na silang magkumare. Okay, si Mars. Nagkasiraan dahil sa... Utang! Utang. Naggarantor siya para makahiram ng pera ang kumaring nangangailangan. Ngayong siya ang may kailangan ng perang pampagamot para silang naglalaro ng tagu-taguan tuwing singilan. 14 na taon na kayong magkaibigan. Opo. O pagkatapos, anong nangyari? Ayun po, yung dahil po nangangailangan siya, tinulungan ko po siya. Magkano? 5,000 po. Oh, ang laki rin, ha? Opo, kasi po gusto niya pong mag-barbecue dahil po wala siyang puhunan. Kaya po tinulungan ko siya dun sa kakilala ko pong customer ko. Oh. Ngayon po, nung nangutang siya, ang ayos naman po niyang makiusap. Tapos po, nung singilan na, nagtatago na po siya. Wala naman po. Ano ang inyong kasunduan? Kailan daw siya After magbabayad? 1 month lang po, ibabalik niya po yun. Kasi po, yung hiniraman namin, aalis po yun, pangpaayos niya po sa passport niya.
Kaya po, ang nangyari, sabi niya, okay lang, ipahiram ko to. Tumulong at naggarantor sa kumaring gustong magnegosyo. Pero ngayon, gusto nang magsoli ng kandila dahil parang walang balak yata magbayad ang kanyang kumari. Hindi naman po ako magiging ganito kayo. Nakiusap po ako sa kanya. Sabi ko po kasi sa kanya. Dapat kasi tao kang Nung kausap, dumating tao po yung kang malapit na humarap. po yung due date po na nagkaroon po kasi ako ng problema. Nakaipon naman po ako ng pambayad para po dyan. Hindi dapat Provide binayaran naman mo po na ako para matapos. Ang problema po kasi, yung bayaw ko is na-hold up, na-carnap po yung mototaxi niya. Problema niyo yun, hindi ko problema yun. So dahil dalawa lang kaming magkapatid magkasama sa bahay, kami nagtutulungan sa pagbayad ng upa, tubig, bills namin, pati pagkain ng mga pamangkin ko. Wala naman yung sa Ako ang nagbigay muna. Kaya ganoon po, yung pera na dapat pambayad ko sa kanila is nagamit. Pero meron kang trabaho. Magtitinda po. Kinausap ko naman siya ng maayos eh. Tinataguan mo ko eh. Paano hindi niya kita tataguan? Kung chinismis mo na ako, siniraan mo na ako. Dahil hinarap mo ko ng maayos. Pwede mo naman naman sabihin. kita, kinausap nga kita eh. Nagpapamanicure lang siya kay Gingging pero hindi pa siya nalubayan. Siya pa ang nahiraman ng pera. Ayon, Trisha, humarap ka na. Wow, si Trisha, muchong-mucho. Yes. Muchong-mucho, nagpapa-manicure ka lang, nagpahiram ka na kagad ng 5,000, ha? Mars. Generous. Pautang. Pautang naman. Paano ka nahinga ng 5,000? Ano po kasi, lumapit po siya sa akin. Then sabi niya po, meron daw po siyang kaibigan na kailangan ng tulong. Then tinanong niya po ako kung may extra po akong pera. May extra naman po ako. So pinahiram ko po. Tapos nagpagawa po ako ng sulat kasi wala naman pong tubo. Para maibigay po talaga nila sa petsa na sinabi ko po sa kanila. Okay, walang tubo, di ba? Wala Walang interes. po. Yes po. Okay, tapos? Kasi need ko din po yun ng October dahil na iniipon ko po yung pang mag-iibang bansa po kasi ako. So, nag-iipon po ako kasi bala ko po kasi mag-Japan. So, kailangan ko po talaga Siya raw ang dahilan bakit hindi nakabayad ng atraso si Aping. Ito na yung dinamaya naman ni Aping. Damay-damay. Joy, humarap ka na. Okay, ano naman yung naging problema mo, Joy? Si Joy ay kapatid ni Aping. Bunsong kapatid. Okay, so dalawa lang kayong magkasama sa bahay. Yes po. Okay, ano nangyari? Nakainis po kasi si Ate Ging. Bakit ka naman Hindi mo lumalapit? naman kailangan paihiya yung kapatid ko. Di ba? Bakit? Bakit napakalaki ba ng utang Hayaan mo na, niya hayaan mo para ipahiya mo siya? Hayaan mo Matulas mo sa ibang tao. Natural Hindi yun. kailangan ganun. Nung hindi. Pero teka mo. mali ka din kasi, te. Kasi hindi namang agad-agad. Kailangan din naman ni ate ng pera eh. Kailangan nyo ng pera o Lahat ng naiintindihan, tao pero nagigipit. kailangan din Pero may naman. dahilan yun. Pero may dahilan din naman siya. May Baka sakit kayo pa siya eh. matapang, kayo pang ganyan. Buti ba kung wala siyang sakit, may intindihan eh. Pero may sakit Kung din ikaw naman kaya siya, ipahiya kailangan niya namin, ng pera. ganon mararamdaman mo. Nahiya pala kayo, di bayaran nyo ng maayos. Nakita mo naman kung ano paghihirap din namin ngayon eh. Kaso ba, naiintindihan ba ng sakit ko yun? Na-stress nga ako lalo. Oo nga, yun nga. Alam ko naman yun. Hindi ka naman tatakbo. Ang babayaran ka namin pa unti-unti. Pero Bayaran sa mo ngayon, para matapos na. hindi nga Wala namin kayong- kaya. Parang wala kayong pinagsamahan, Tiging. Teka muna, may pinag-uusapan na sakit dito. Wag naman sana mangyari kung sumobrang lumubha at maputulan siya ng paa bago kayo makabayad. Paano yun? Babayaran naman po namin siya ng paunti-unti. Dahil Naman ang that's kinahanglan the mo sa inyo question. eh. Magbayad ka. Sige, ipakita natin ang sugat, ha? So ito, pakita nga, itong sugat na ito, naghihilom at bubuka, naghihilom at Opo. bubuka. Opo. Ayun. Tapos ang layo po ng kulay niya sa kulay nung isa. Alam nyo, eto, di ba, Doc Camille, kapag ang dulo ng mga paa ay nangingitim na, kitang-kita ang paa ni Gingging na nangingitim dahil sa diabetes. Pero hindi niya ito mapacheck up dahil sa utang na inabonohan niya. Hindi talaga maghahanap ng trabaho, siya naman kailangan na kagad niya ng tulong. So kami dito, tutulong kami para kayo ay makakuha ng libreng paggamot. Sinabi na namin sa'yo yan, di ba? So huwag ka na maraming dahilan, ha? Baka sabihin mo na hindi ka makabangon. Di ba? Nakarating ka nga dito eh. So, makakarating ka dun.
Okay, so kami ay pupunta, dadaling ka namin doon, makukuha mo lahat ng libre. Biro mo pati antibiotics libre, hindi ka nga ako makapaniwala, ang mahal nun. So, kesa maputulan ka ng paa, kakadahilan mo. Okay, so ang utang niya sa'yo, 5,000. So, ako nang bahala sa 3,000. Okay? Ako nang bahala sa 3,000. Okay. Bakit hindi 5? Panagutan mo rin yung halos kalahati ng pananagutan mo para ikaw ay makapagsimula, bibigyan din kita ng 3,000. Okay? Tuturo na namin sa'yo lahat yon. Libreng gamot, libreng lahat. Lab test, libre. Nabayaran pa yung 3,000. Okay? At ikaw naman may pampuhunan kang bago para mabayaran mo sa kanya ang balanse. Thank you. Okay ba yon? O, magbati na tayo! Pera ang nagpapaikot sa mundo at ito'y katotohanan na dapat tanggapin. Kaya, mapautang o mapapaluwagan, walang masama dito basta't hindi nababali ang usapan. Dahil kung hindi nasusunod ang usapan, bukod sa perang maglalaho, pati rin ang galang ng mga tao sa iyo, kasabay na ring mawawala.